Su Ching, humanap ka ng kabit. Sinaksak ako ng asawa ng aking kaibigan. Isang saksak. Namatay ako. Ang dahilan ay, noong nasa tren ako, tumulong ako sa biglang manganganak na aking kaibigan. At nanganak siya ng isang itim na sanggol. Bago. Xiaofei itulak. Xiaofei, huminga ng malalim. Ang sanggol ay lumalabas na ang ulo. Mamaya lang ayos na. Xiaofei, nandito ako. Huwag kang matakot. Huling pagkakataon, halika. Sumunod ka sa akin. Itulak. Okay. Lumabas na. Lumabas na ang ulo ng sanggol. Lumabas na, Xiaofei. Tingnan mo ang iyong anak. Bakit itim ang sanggol na ito? Itim. Talaga nga. Totoo nga. Bakit itim ang sanggol? Paano nangyari? Ang asawa ko at ako ay dilaw ang balat. Jiang Xiaofei. Niloko mo ako. Nag-cheat ka. Silan? Ang kabit. Ang anak ko. Bakit itim? Ikaw. Sigurado ikaw. Sigurado ikaw. Sa panganganak, sobra ang pagtulak. Nasakal mo ang anak ko. Kaya naging ganito siya. Xiaofei, Xiaofei, makinig ka sa akin. Kung nasuffocate ang sanggol, ang balat niya ay lila o asul. Pero tingnan mo ang balat niya ngayon. Kasinungalingan. Naiinggit ka lang. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo. Kaya sinadya mong saktan ng anak ko. Asawa kailangan mong para sa ating anak ipaglaban ang katarungan. Okay ka lang? Ano ba talagang nangyayari? Hindi naman siguro siya ang may kasalanan. Ay, talaga naman, mabuti ang intensyon pero nagkamali. Ang ganda niya, pero napakasama ng puso. Anak niya iyon, pero hindi naman kamukha. Baka naman niloko siya. Su King, Tara Salan. May pumatay. Pagkatapos ng 3 araw, ang asawa ng matalik kong kaibigan, dahil din sa intentional homicide, naaresto at nakulong. At sa oras na iyon, aking natuklasan na lahat ng ito ay siya pala ang nagplano ng matagal na. Hoy, mahal! Si Liu Wenliang na iyon, tuluyan ng naloko. Nang marinig niya na si Su Ching ang pumatay sa bata, nagalit siya ng sobra at sinaksak siya ng minsan. Mula ngayon, magagawa na nating magsama ng hayagan. Lahat ng ito, ikaw pala ang nagplano. Sino ang kasintahan mo sa telepono? Kailangan kong malaman. Emergency announcement. Isang buntis sa Karwahi Paim ang manganganak na kailangan ng medikal na tulong. Salamat. Emergency announcement. Isang buntis sa Karwahe, 05 ang manganganak na. Kailangan ng medikal na tulong. Salamat. Muling ako'y isinilang? Muling isinilang noong kasama ko ang matalik kong kaibigan sa pagmamadali sa paglalakbay sa pista ng Tagsibol, sa tren, bago ko siya tulungang manganak. Doktor, sa isang malaking karwaheng ito, wala kahit isang doktor? Sinasabi ko sa inyo, kung ang asawa ko ay magkakaroon ng masama, lahat kayo ay sasama sa libing. Mahal? Mahal, huwag ka nang sumigaw. Hayaan si Chingking na tumulong. Huwag kang mag-alala, siya ay medical professional at siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Hayaan mo siyang maghatid sa akin, tiwala ako sa kanya. Sige. Su Ching, taga-medical ka ba? Ang sakit na ng asawa ko. At ikaw, tulog pa rin? Kanina, sobrang nahilo ako sa biyahe. Nagpikit mata lang ako at nagpahinga. Ano nangyari kay Xiaofei? Chingching, masakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Sabi ng konduktor, ang susunod na istasyon ay 2 pang oras. Pwede mo ba akong tulungang manganak ngayon? Noong nakaraang buhay, maluwag ako masyado. Pumayag akong tulungan siyang manganak. Pero ang nangyari, nanganak siya ng anak ng kabit. Tapos sinisi ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako uulit ng pagkakamali. Paano naman iyon? Xiaofei, alam mo naman, nurse lang ako. Wala akong lisensya bilang doktor. Wala akong magagawa para sa iyo. Paano kung may mangyaring aksidente? Hindi ko kayang panagutan iyon. Pero, hindi ko na talaga kaya ang sakit.
Ching, ikaw ang matalik kong kaibigan. Nagtrabaho ka sa obstetrics. Siguradong may experience ka. Tulungan mo naman ako. Xiao Fei, tingnan mo, sa tren na ito, kahit ang basic na sterile condition ay hindi kaya. Kung hindi mag-ingat, madaling mahawa ng infection. Tiisin mo pa konti. Malapit na ang tren sa istasyon. Malapit na tayo sa ospital. Asawa, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Mukhang nabasag ang panubigan ng babae. Manggang anak na siya. Ay naku. Kung dito sa tren talaga may mangyaring masama, pareho tayong may pananagutan. Sa panahon ng bagong taon, lahat ay naghihintay umuwi. King, tulungan mo naman ako. Ikaw lang ang nurse dito sa tren. Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay na lang ako. Anong nangyayari? Hindi ba tungkulin ng nurse ang magligtas? Nakikita mong nasa panganib. Hindi mo ililigtas? Anong klaseng nurse ka? Tama. Oo nga. Matalik na kaibigan pa. Sobrang sakit na. Ayaw man lang tumulong. Jiang Xiaofei, tanging ako lang ang nakakaalam kung gaano ka kasama. Ano man ang sabihin mo, sa buhay na ito, hindi na ako makikialam. Basta't hintayin nating dumating ang tren. Makakatakas ako sa nakaraang buhay na ako ay pinatay ni Liu Wenliang. Su Qing, matagal na kitang tinitiis. Sasagipin mo ba siya o hindi? Ang sungit ng lalaking ito. Su Qing, mamatay ka na. Ay nako, Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ang daming dugo? Sanggol, ang mahal ko. Suching, nagmamakaawa ako sa'yo. Ito ang una naming sanggol ni Wenliang. Gusto mo bang maging malupit at makita itong mamatay sa loob ng tiyan ko? Su Qing, ang asawa ko ay nasasaktan na at nakaupo ka lang diyan na walang ginagawa kung may mangyari masama sa asawa ko. Ako sasaktan kita. Ginoo, huwag po kayong magmadali. Siya lang ang medical staff sa tren. Kung may mangyari sa kanya, baka hindi rin makaligtas ang asawa mo. Ma'am, pwede po bang tumulong kayo? Dati po kayong nasa OB ward. May karanasan pa naman kayo. Mas magaling kayo kaysa sa amin. kung hindi ako papayag ngayon, either sasaksakin ako ni Liu Wenliang. I-post ako ng mga taong ito sa internet at mabully online. Ngayon, kailangan ko na lang umangkop. Oo nga. Sige, sasabihin ko na ngayon. Ako ay isang ordinaryong nurse lang, limitado ang kakayahan. Kaya ko lang gumawa ng ilang basic na pagsusuri para patatagin ang kalagayan. Hanggang sa dumating ang tren, walang problema. Bakit ka pa nag-aatubili? Bilisan mo. Halika na. Si Jiang Xiaofei ngayon ay hindi normal na nanganganak. May problema ang prenatal check-up niya. Kumusta? Kumusta ang asawa ko? Iligtas mo siya. Hindi ba dapat tumulong sa panganganak? Bakit tumayo siya? Nasaan ang prenatal record niya? Ilabas mo ang prenatal record niya para matingnan ko bago ako kumilos. Prenataw, Hekot. Huwag hayaan si Liu Wenliang na makita ang resulta ng prenatal checkup. Kung hindi, papatayin niya ako. Sa ganitong oras na, ano pang titingnan ang prenatal report? Sinong naglalakbay sa panahon ng Chinese New Year ay nagdadala ng ganitong bagay? Tulad ng inaasahan, kapag nabanggit ang prenatal report, si Jiang Xiaofei ay nagpanik. Tama nga. Xiaofei, ngayon ang prenatal report hindi na kailangan ng papel. Kailangan mo lang sa iyong phone, ilagay ang iyong identification. Makikita mo na ang electronic version. Ibigay mo sa akin ang iyong phone. Halika. Bilisan mong ibigay sa kanya. Mahina ang signal sa tren na ito. Paano ko makikita? Sa tingin ko, ikaw ay sinasadya mong hindi ako tulungan. Gusto mong magtagal ang oras. Gusto mo akong patayin at ang aking anak. Ang aking mahal, ang buhay naming mag-ina bakit napakahirap. Ang pinakamatalik kong kaibigan na ito ay isang taong walang puso. Nakikita niya akong nasa panganib pero hindi siya tumutulong. Gusto niyang makitang patay kaming mag-ina bago siya maging masaya? Sa ganitong emergency na, kahit walang prenatal report, tumulong muna para ma-stabilize ang sitwasyon. Tama. Nurse pa naman siya. Natatakot sa responsibilidad. Iniwan ng tao. Ito ay napakawalang profesionalismo. Nagkakamali kayo. Ipinipilit kong makita ang prenatal report sa totoo lang. Gusto ko lang kumpirmahin ang edad ng sanggol. Kung full term na, ang normal na panganganak ay tiyak na walang problema.
Pero kung ang sanggol ay premature, tiyak na dapat unahin ang pag-ingat sa pagbubuntis. Huwag kang magsabi. Ang tiyan ng babaeng nanganganak kumpara sa asawa ko noong malapit ng manganak, talagang mas maliit ng isang ikot. Tama. Ang laki ng tiyan niya. Parang mga 29 na linggo. Tama. Talagang maalalahanin ng nurse. Kung ito ay sanggol na 29 na linggo, may panganak, talagang hindi mabubuhay. Tama nga. Ate, ang iyong sanggol mukhang kulang pa ng 2 o 3 buwan bago maging full term. Ngayon, huwag manganak. Kumapit ka lang. Kapag nakababa na tayo ng tren, pumunta sa ospital para maingatan ang pagbubuntis. Anong sinabi mo? Kulang pa ng 2 o 3 buwan. Mukhang si Liu Wenliang talagang niloloko siya nito. Kailangan kong makaisip ng paraan para mapag-alinlanganan niya ito. Ano ang sinabi mo? Mga 2 hanggang 3 buwan na lang. Ibig sabihin, 7 o 8 buwan lang siyang buntis. Imposible. Noon, nasa ibang lugar ako. Hindi ako umuwi. Totoo ba o hindi? Itong bata. Jiang Xiaofei. Ibig mong sabihin, sa akin. Mahal, huwag kang maniwala sa kanila. Buntis ako ng 39 na linggo. Ang due date ko ay dapat sa susunod na linggo. Sabi ng doktor. Malusog ang sanggol. Ang panganganak ngayon. Walang problema talaga. Ikaw naman, Suching, bilang aking matalik na kaibigan, hindi ka lang tumutulong sa akin. Wala kang ginawa para tumulong. Paulit-ulit mong sinasabi na kulang sa buwan ang bata. Nagdulot ng haka-haka sa lahat. Ano ba talaga ang intensyon mo? Xiao Fei, paano mo naman ako mag-iisip ng ganyan? Ang ginagawa ko ay para lang sa kalusugan mo at ng bata. May mali pa rin. Xiao Fei, tingin ko, sa iyong fundal height at abdominal circumference ay hindi talaga katulad ng 39 na linggo. Xiao Fei, nagkakamali ka ba? Ilabas mo na ang prenatal report. Titingnan ko itong mabuti. Oh, Dapat talagang tingnan ang report. Suking, Ano ang pinagsasabi mong kalokohan? sa tingin ko, ikaw sa simula pa lang, ayaw mo na talaga akong tulungan. Dito ako kanina. Sobra-sobra ang sakit. Nakaupo ka sa likuran ko. Paano naman? At nakapikit ka pa? At natutulog? Sa tingin ko, ikaw ay may sama ng loob sa akin. Matagal na. Naiinggit ka sa akin. Naiinggit ka dahil mas maayos ang buhay ko kaysa sa iyo. Mas maganda ang napangasawa ko. At ngayon, buntis pa ako. Mas masaya ako kaysa sa iyo. Kaya naghahanap ka ng pagkakataon para makaganti. Bilang isang medical professional, hindi mo ako sinagip. Wala kang etika bilang doktor. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ikaw pala, Suching. Muntik na akong maloko mo. Hindi ko inaasahan. Na ikaw ay isang babaeng may pusong ahas. Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, kung hindi mo iligtas ang asawa ko at anak, hindi kita hahayaang makababa sa sasakyang ito. Liu Wenliang. Liu Wenliang, I swear. Talagang wala akong iyong ibig sabihin ni Xiao Fei. Tiningnan ko lang ang tiyan niya, talagang may mali. Wala naman kayong prenatal report. Kung mali ang hinala ko, masasaktan ng ina at anak. Hindi ko talaga kaya ang responsibilidad. Oo nga, Sinong mangangahas kung walang prenatal report? Tama ang sinabi ng babaeng ito. Oo, tama. Kahit doktor ka man o nurse, 2 taon ka sa obstetrics, tiyak na kaya mo akong paanakin. Ngayon, nagkukunwari kang walang karanasan. Sa tingin ko, gusto mo lang sadya akong pahirapan. Panoorin mo lang akong nasasaktan, hanggang mawalan ako ng malay. Xiao Fei, kumalma ka. Ang pinakamahalaga ngayon ay panatilihing kalmado ang isip. Kung hindi, baka magdugo ka ng malaki. Tumagal ka pa ng konti. Kalmahin mo ang isip. Malapit na tayo sa ospital. Kumalma. Paano ako makakalma? Ang bata sa tiyan ko ngayon ay palaging sumisipa. Parang may kumakain sa loob ko. Nagsasalita ka ng walang pakialam. Gusto mo lang akong inisin para lalo akong masaktan, di ba? Habi, humanap ka ng paraan. Wala sa akin kung mamatay ako. Pero, kung mamatay ako, ang bata sa tiyan ko ay hindi rin mabubuhay. Parang talagang mahina na ang babaeng ito. Nakakaawa naman. Tulungan natin siya. Ayos lang yan. Huwag ka munang mag-alala. Suching ako, Liu Wenliang, ay lumaking walang magulang. Sa buhay ko, gusto ko lang magkaroon ng anak na lalaki at isang masayang pamilyang may 3. Ngayon kaagad at ngayon din. Ipaanak mo ang asawa ko. Hindi lang ipanganak kundi siguraduhin mong ang asawa ko at anak ay parehong ligtas. Naku,
Itong si Liu Wenliang ay lubusang hindi makapanlaban sa paghuhugas utak ni Jiang Xiaofei. Kung magpapatuloy ito, baka hindi ko na maabot ang pagdating ng tren at mapatay nila ako. Magandang balita, ma'am. Tumagal pa kayo ng konti. Ang pambansang rails ay nag-ayos ng emergency track change. Ngayon, patungo na tayo sa pinakamalapit na istasyon. Mga 15 minuto na lang darating na tayo. Ang galing. Darating na sa istasyon. Ang galing, may pag-asa na ang babaeng ito. Ang galing tumagal ka pa. Pupunta na tayo sa ospital para magpa-check. Hindi na natin kailangan. Mamalimos. Walang puso. At walang etikang babaeng yan. Ano? 15 minuto. Talagang hindi ako pupunta sa ospital. Kung mapunta sa ospital at ma-check ang pagbubuntis ko na 29 na linggo pa lang, ay tuluyang hindi na maitatago kapag natuklasan ni Liu Wenliang na nandaya ako tiyak na sasabog ang galit niya. Hindi, talagang hindi. Suking, nakikiusap ako sa'yo, pero matigas pa rin ang puso mo. Mukhang sa sarili ko na lang aasa. Ano ang gagawin mo? Ay, mamamatay ka niyan. Tama nga. Diyos ko! Ang hirap naman ng buhay ko. Nagkaroon ako ng masamang kaibigan. Hindi mo ako iniligtas. Pinapanood mo lang ang nanay mong nahihirapan. Sobrang sakit. Para akong mamamatay. Kailangan mong maging mature. Jiang Xiaofei, Tigilan mo yan. pinipilit mong manganak ng ganito. Mamamatay ka. Ano naman kung mamatay, hindi mo ako tinulungan. Imbes na mamatay ako sa sobrang sakit, mas mabuti nang sumugal ako. Anak, magpakatatag ka. Huwag mo nang pahirapan ang nanay mo. Lumabas ka na, dali. Mahal. Mahal. Anak, Ma'am, malapit na tayo sa istasyon. Bakit kailangan niyong gawin ito? Tama nga. Wala kayong pakialam. Ayaw ko kayong makialam. Tigilan nyo na ang pagtulak. Tigilan na yan. Mamamatay ka niyan. Tingnan nyo. Diyos ko, Nanganak na. nanganak na. Ang lupit naman. Oo nga eh. Suking, nakita mo ba? Kahit wala ka. Kaya ko naman. Manganak. Manganak ng lalaki. asawa, anong nangyari sa'yo? Hindi inaasahan. Si Jiang Xiaofei, para maagang manganak ng batang ito, ay nagawa pang saktan ang sarili ng ganyan. Sucheng, dahil lahat sa'yo. Munting sinta, hindi sumaklolo, pinatay mo ang asawa ko. Bayaran mo ang buhay niya. Anong problema mo? Ang asawa mo ang ayaw makinig. Gustong manganak kahit delikado. Anong kinalaman ng babae dyan? Oo nga, pinayuhan ka pa nga niya. Hindi ka nakinig. Ngayon, sinisisi mo pa siya. Nahimatay lang siya pagkapanganak dahil sa pagod. Ang kailangan mong gawin ay manahimik at hayaang makapagpahinga siya. Ang anak ko, tingnan mo, kamukha ba ni tatay? Tingnan ni tatay mabuting anak. Ano ito? Ito ano ito? Bakit itim ang balat? Ang itim naman ng batang ito. Hindi kamukha ng mga magulang niya. Oo nga, ang layo ng kulay ng balat. Ano ba talagang nangyari? Ang lalaking ito, baka hindi ang tunay na ama ng bata. Baka sa ibang lalaki galing? Jiang Xiaofei, hindi mo rin inakala na sa kabila ng panganib sa buhay mo, ang maagang isinilang na bata ay magiging itim. Sa pagkakataong ito, hindi ako naging bahagi sa panganganak mo. Kung paano mo ipapaliwanag kay Liu Wenliang. Mahal anak, bilisan mo. Pakita sa akin ang bata. Ang ating anak maputi at mataba ba? Napaka-cute. Maputi at mataba. Jiang Xiaofei, tingnan mo ang pinanganak mo. Anong klaseng nilalang ito? Mangahas mong lokohin ako? Maghanap ng iba. Jiang Xiaofei, ang ganti sa'yo ay dumating na. Baliw ka ba? Bakit mo siya hinahagis ng ganyan? Mamamatay siya. Nanay, nabasa ko sa libro na ang mga Aprikano ang may kayang manganak ng itim na balat. Itong tiyuhin, hindi ba siya ang tatay niya? Anong kalokohan ito? Bata pa, hindi marunong. Jiang Xiaofei, sabihin mo sa akin ng malinaw. Itong itim na bata ay anak mo. Pareho tayong dilaw ang balat. Bakit ka nakapagsilang ng itim na bata? Ipaliwanag mo sa akin ng mabuti.
Ito. Ay, sira. Tiyak na dahil sa dayuhang gene niya. Nagpakita ito sa bata. Ano na ang gagawin natin? Sabihin mo, bakit hindi ka nagsasalita? Sabihin mo sa akin. Mahal, makinig ka sa akin. Kasalanan ito ni Suching. Siya ang nakakita ngunit hindi tumulong. Sadyang nagtagal siya. Naantala ang pagpapaanak. Ang bata na sa tiyan ng masyadong mahaba, nagulantang dahil sa kakulangan ng oxygen. Kaya naging itim ang balat. Suking, Mali ang sinabi mo. Kahit na ang batang ito ay nagulantang sa kakulangan ng oxygen, ang balat niya ay dapat na asulila. At pagkatapos makahinga muli, ang kulay ng balat niya ay unti-unting magiging normal. Pero tingnan ninyo ngayon, itim pa rin ang balat niya. Ibig sabihin, likas na siyang itim ang balat. Malinaw na ito ay problema sa gene ng bata. Jiang Xiaofei, bakit mo ako sinisisi? Oo nga. Kanina, ang batang ito hindi lang itim ang balat, kulot din ang buhok. Malinaw na hindi ito kamukha ng gene ng mga Filipino. Ang nanay ng batang ito ay tunay na nanay, pero ang tatay ay hindi siguradong tunay na tatay. Sa itsura nito, parang may dayuhang gene. Oh, Anong dayuhang lahi? Kayo talaga. Ay nag-iimbento ng wala. Lahat kayo ay gumagawa ng maling chismis tungkol sa akin. Hindi ba kayo natatakot na mabulok ang bibig ninyo? Mahal, ako, nag-graduate ng vocational school, hindi man lang nakapasa sa English Level 4. Saan ako makakakilala ng mga dayuhan? Itong mga tao ay talagang walang kwenta. Sila ay nakinig sa pang-uudyok ni Suching. At binabaliktad ang itim at puti dito. Mahal, dapat maniwala ka sa akin. ang asawa ko hindi man lang marunong mag-English. Paano siya nakakakilala ng dayuhan? At manganak pa ng anak? Imposible ito. Imposible. Imposible. Itong Liu Wenliang, talagang tanga na walang lunas. Kaya naman noong nakaraang buhay, ay nagawang lokohin ni Jiang Xiaofei ng ganoon kadali. Sa huli, hindi niya alam kung paano siya naging third party. Hindi niya alam. Naku, mukhang wala nang hininga ang bata. Ano ang sinabi mo? Ay, anak ko! Bakit siya namatay? Alam ko na, kaya pala ang balat ng bata ay laging itim, hindi na nakabalik sa normal. Namatay na pala dahil sa kakapigil ng hininga. Ikaw ang nakakita pero hindi mo iniligtas. Naantala mo ang pagpapaanak. Ikaw ay isang mamamatay tao. Ah, Suching, ikaw ang pumatay sa anak ko. Papatayin kita para sa kanya. Liu Wenliang, kumalma ka. Sinasabi ko sa iyo, ang kamatayan ng batang ito ay walang kinalaman sa akin. Wala munang pag-usapan ng batang ito ang problema sa kulay ng balat. Tingnan mo lang ang laki ng bata. Mukha ba siyang full term? Mukha ba siyang 39 weeks? Ang liit ng batang ito. Tiyak na hindi 39 weeks. Tama, mukhang maximum 30 weeks lang ito. Noong isinilang ang anak ko, doble ang laki kumpara sa kanya. Tama, hindi? Hindi totoo. Full term ang bata. Siya ay kulang lang sa nutrisyon. Jiang Xiaofei, hanggang kailan ka magdadahilan? Kailan ba? Kahit sino ay makakakita. Ang batang ito ay talagang hindi umabot ng 39 weeks. Sabi mo full term ito. Pinilit mong ipanganak siya. Ang isang 30-week na bata ay hindi talaga ganap na ma-develop. At dagdag pa ang pagkakadapa mo kanina. Mabubuhay pa ba siya? Kaya, ang pumatay sa batang ito ay ikaw mismo. Kasinungalingan. Paano ko magagawa? Patayin ang sarili kong anak? Wala akong dahilan para gawin ito. Hindi. Meron ka. Jiang Xiaofei. Ang dahilan kung bakit mo ito ginawa ay dahil sa batang ito. Hindi ito kay Liu Wenliang. Ano? Hindi akin ang bata? Natatakot ka na kapag nasa ospital na, ang tunay na edad ng pagbubuntis ay malalaman. Kahit si Liu Wenliang, kahit gaano siya katanga, malalaman niyang ikaw ay nag-cheating sa kanya. Kaya sa tren na ito, ipinilit mong ako ang magpaanak sa'yo para itago ang katotohanan, di ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Ibig sabihin, niloloko mo lang ako sa lahat ng oras? Talagang nagsisinungaling ka. Nagpaparatang ka. Mahal, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ilang taon na akong sumasama sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Paano kita kayang ipagkanulo? Siya, Siya ang pumatay sa ating anak. gusto mo na naman magpalusot. Gawa-gawa mo itong masamang kasinungalingan para siraan ako. Mahal, ipaghiganti mo ang ating anak. Mahal, Hindi totoo. Tama ang asawa ko. Paano niya ako maloloko? Ang asawa ko ay hindi. Sasaktan ang ating anak. Liu Wenliang, maging mulat ka naman. Sige, kung walang ebidensya ang salita, ang tren na ito ay malapit nang dumating sa istasyon. Sa oras na iyon, ikaw mismo ay maaring magdala ng batang ito sa ospital para gawin ang DNA test. Sa oras na iyon, sino ang nagsisinungaling ay magiging malinaw. talagang hindi pwede. Mahal, huwag kang makinig sa kanya. Ang ating anak ay wala na. Sa mundong ito, nabuhay lamang siya ng napakaikling panahon. Dumanas ng sobrang sakit.
Sapat na ang kanyang pagiging kawawa. Hindi ba? Gusto mo pa bang siya ay hindi mapayapa sa kanyang kamatayan? Kung alam lamang ng bata na ang kanyang sariling ama ay hindi naniniwala sa kanya, gaano siya kasasaktan? Jiang Xiaofei, tigilan mo na ang pagpapanggap mo? Ano? Natatakot ka bang pagdating sa ospital, malalantad ang mga kasinungalingan mo? Suking, sobra ka na. Lagi mo akong inggit. Ngayon, ang anak ko ay wala na. Gusto mo bang sirain ang aking pamilya para masiyahan ka? Ganoon ba talaga? Oo nga. Paano nagkaroon ng ganitong babae? Tama na. Tumahimik kayong lahat. Asawa. Sige, puntahan natin. Naniniwala ako kay Xiaofei. Hindi siya gagawa ng pagtataksil sa atin. Kung ang resulta ay magpapatunay na pinaparatangan mo si Xiaofei at pinatay ang aking anak at gusto mo pang iwasan ang pananagutan, hindi kita palalampasin. Si Jiang Xiaofei, pagdating sa ospital, ang iyong mga kasinungalingan ay hindi na maitatago. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang patutunayan ang aking kawalang sala, kundi pati na rin, gagawin kitang magbayad para sa mga kasalanan ng nakaraang buhay. Noong nakaraang buhay, mahal na mahal ako ni Chen Yang. Nang malaman niyang pinatay ako, siguradong malungkot siya. Ano iyon? Uy, mahal. Nasaan na kayo? Chen Yang, may nangyari sa sasakyan ko. Nauna ng mga anak si Jiang Xiaofei. Pagdating ng bus, si Liu Wenliang ang magdadalang bata para sa paternity test. Kailangan ko ring pumunta. Ano? Bakit biglang-bigla? Kailangan ng paternity test. Si Jiang Xiaofei ay nanganak ng isang itim na balat na sanggol. At premature pa, ilang saglit lang, pumanaw na, sa genetika man. O sa oras, ang batang ito ay hindi kay Liu Wenliang. Baka nandaya si Jiang Xiaofei. Nandaya? Hindi naman siguro. Hindi ba siya ang matalik mong kaibigan? Napakabait at inosente niya. Siguro may hindi pagkakaintindihan. Bakit hindi mo siya ipagtanggol? Ilang beses mo lang siya nakita. Paano mo malalaman ang tunay niyang pagkatao? Ano ba talaga siya? Ah, tama. Naalala ko. Sinabi mo sa akin na ang lolo't lola mo ay nagkakilala raw sa Africa. Diba? Kaya, sa pamilya ninyo, mayroon bang batang may itim na balat na gene? Ano bang sinasabi mo? Ang pamilya namin, walang itimang balat. Bakit ka ba kabado? Gusto ko lang malaman. Gustong malaman. Hereditary. May reference value ba? Mga pasahero, dumating na ang tren. Pakihanda ang inyong mga bagahe. Pumila para bumaba. O siya. Nakarating na ako. Pagbaba ko, sasabihin ko sa'yo. Jiang Xiaofei, ang iyong ikatlong trimester. Malapit na. Chen Yang, bakit ka nandito? Nag-aalala lang ako sa'yo. Usaping pampamilya yan. Huwag na tayong makialam. Tara, umuwi na. Tigil. Sino nagpapahintulot sa'yo na dalhin siya? Si Su Qing ang pangunahing suspek ngayon. Sinisiraan niya ang asawa ko na nangaliwa. Bago pa malaman ang totoo, hindi siya pwedeng umalis dito. Liangge, si Xiaofei ay sobrang mapagmahal sa'yo. Paano siya magloloko? Tiyak na si Su Qing ang nagsisinungaling. Pag-uwi ko, sasabihan ko siya. Walang modo. Chen Yang, wala akong ginawa. Mahal. Kung ganoon, nagsalita na si Chen Yang. Kung hindi, hayaan na lang natin. Pagkatapos ng lahat, magkaibigan kami ni Su Qing noon. Ayoko siyang mapahiya sa huli, siguro. Talagang malas ang bata. Ayoko na ring habulin ang pananagutan ni Su Qing. Tama na. Paano ito matatapos? Hindi pwedeng mamatay nang walang katarungan ng anak ko. Ngayon, Su Qing, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Liu Wenliang, sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi ako tatakas ngayon. Jiang Xiaofei, hindi mo kailangang magkunwaring mabait dito. Ngayon, dito tayo tingnan ng mabuti ang usapin ng batang ito. Kung may kinalaman ba ito sa akin. At tingnan din kung ikaw talaga bang nandaya. Sige, mag-imbestiga tayo. Akala ko, dahil magkaibigan tayo, ayoko nang palalain ang bagay. Pero gusto mo talagang dumihan ang pangalan ko. Ngayon, sasamahan kita sa investigasyon hanggang sa huli. Kung lumabas ang resulta ng pagsusuri, mapapatunayang wala akong kasalanan. Ikaw,
Dapat mong bayaran ang iyong kawalan ng utang na loob at magdusa ka. Hihintayin kita. Sige, Suking, samahan mo si Xiaofei sa kwarto at maghintay. Katatapos lang niyang manganak, kailangan pa niyang magpahinga. Si Kuya Liang naman, sasamahan ko siya para magpa-check up. Sige, huwag kang mag-alala. Jiang Xiaofei, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ang anak na ipinanganak mo ay hindi kay Liu Wenliang. Tama ba? Suking, sa oras na ito, ikaw ay nagsasabi ng walang kwentang bagay? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal ko nang napansin na may mali sa bata sa tiyan mo. Pinlano mong dayain ako at sumabay sa Spring Festival Rush. Ang totoo ay gusto mo lang akong gamitin para ako ang magpaanak sa iyo, para itago ang tunay mong edad ng pagbubuntis. Jiang Xiaofei, huwag ka nang magpanggap. Ang batang isinilang mo ay hindi talaga kay Liu Wenliang, di ba? Suking, sa ganitong pagkakataon, patuloy kang nagsasabi ng mga walang katotohanan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal ko nang nakita na ang bata sa iyong tiyan ay may problema. Sadyang niloko mo ako sa pagsama sa iyo sa Spring Festival Travel Rush. Ang totoo ay gusto mo akong gamitin para tulungan kang manganak upang itago ang tunay mong buwan ng pagbubuntis. At kinalkula mo pa na ang premature na sanggol ay hindi mabubuhay ng matagal. Gusto mong ang pagkamatay ng bata isisi sa akin upang magdulot ng pag-aalsa ng galit ni Liu Wenliang. Upang patayin niya ako at makulong para ikaw at ang iyong kabit ay magsama at mabuhay ng magkasama, di ba? Ano ang sinasabi mo? Wala akong maintindihan. Kung ako ba ay nagsasabi ng walang katotohanan, ikaw mismo ang nakakaalam sa iyong sarili. Ngunit ikaw, kahit anong kalkula mo ay hindi mo inaasahan na sa iyong sariling tiyan ay nanganak ka ng isang itim na sanggol. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang nagpaanak sa iyo. Wala ka nang mahanap na kapalit wala. Jiang Xiaofei, curious talaga ako. Ikaw at si Liu Wenliang ay 3 taon nang magkasama. Sa 3 taon na iyon, sinusunod ka niya sa lahat ginawa kang parang reyna. Pero ikaw, parang hindi mo nakikita. At nagloko ka pa sa likod niya. Jiang Xiaofei. Sabihin mo nga, sino ang kabit mo? Sino ba talaga siya? Suking, para kang baliw. Lahat ito ay mga imahinasyon at haka-haka mo lang. Wala kang ebidensya. Ebidensya. Darating na iyan. Suking, bayaran mo ako ng buhay, pumatay. Papagbayarin kita ng buhay. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Pag-usapan nating ng maayos. Magsalita ka ng maayos. Pinagbintangan niya ang asawa ko at sinabing hindi sa akin ang bata. Halika, tingnan mo ang ulat. Ano ang nakasulat? Tingnan mo. Patunay. Tugma ang relasyon ng magulang-anak. Ito. Paano ito nangyari? Oy, mahal. Si Liu Wenliang na iyon talagang naloko. Simula ngayon, maaari na tayong magkasama ng hayagan. Noong nakaraang buhay, si Jiang Xiaofei sa telepono ay nagsabi sa kanyang kabit. Ang pangatlo ay anak nila. Ngunit ang ulat, bakit lumalabas na tugma ang relasyon? Chen Yang, ang ulat na ito, ikaw at si Liu Wenliang ang magkasamang gumawa? Sa daan? May nakilala ka bang kahit sino? Suching, huwag ka nang matigas ang ulo. Ang sample na isinumite ako at si Liang Ge ang nagdala nito. Totoo ang report na ito. Huwag mo nang siraan si Xiaofei. Hindi. Imposible ito. Suching, ano ba ang ginawa ko sa'yo? Nasa harap mo na ang ebidensya? Gusto mo pa akong siraan? Liu Wenliang, sumama ka ulit sa akin para gumawa ng isa pang pagsusuri. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa'yo. Ang report na ito ay tiyak na may problema. Ang batang iyon ay talagang anak ni Jiang Xiaofei sa ibang lalaki. Suching, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Sinabi ko na sa'yo, ang report na ito ay ako at si Liang Ge ang nagdala. Ngayon, para lang siraan si Xiaofei, hindi ka na naniniwala sa akin, di ba? Mukhang nabaliw ka na talaga. Chen Yang,
Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. May problema talaga ang report na ito. Dahil sa'yo, binintangan mo pa ang asawa ko. Ang anak ko ay dahil sa'yo. Kaya naging itim. Sasakalin kita. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Hindi pa rin mababago ang wakas, di ba? Wenliang, anong ginagawa mo? Tigilan mo na yan. Tia, Tia, di ba? Mula bata pa, tinuturuan ka na. Hindi dapat gumamit ng dahas para solusyonan ang problema. Dapat matuto kang kontrolin ang emosyon mo. Paano ka naging ganito ulit? Tia ako. Nagkamali ako. Tia, bakit ka nandito? Ako talaga ay doktor sa ospital na ito. Kanina, nakita ko sa resulta ng lab test ang pangalan mo. Kaya nagtanong-tanong ako tungkol sa kalagayan ng bata. Pagpasok ko, nakita kitang nananakit ng tao. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Tia, sa totoo lang, balak ko sanang isama si Xiaofei para makita ka. Hindi ko lang inaasahan na bigla manganganak si Xiaofei sa tren dahil sa babaeng to, si Suking. Sinadya niyang magtagal at hindi tinulungan si Xiaofei. Kaya ang anak ko namatay dahil sa inis. Naging itim ang katawan at siniraan pa ako. Inakusahan pa si Xiaofei na nandaraya. Sinabing hindi sa akin ang bata. Tia, nandito ang DNA test. Nagsisinungaling siya. Wenliang, kumalma ka. Sinabi mo kanina na naging itim ang balat ng bata dahil sa inis? Tama. Ang tanga mo! Kanina, tiningnan ko ang bata. Ang itim na balat ng bata hindi dahil sa inis. Ito ay natural na katangian ng lahi. At saka, ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa inis, kundi dahil sa premature birth. Ang sanggol na ito ay hindi pa ganap na nabuo. Sa pagmamadaling ipanganak, paano siya mabubuhay? Anong sinabi mo? Anong sabi mo? Asawa, nagsisinungaling siya. Ang resulta ng pagsusuri ng DNA ay lumabas na nakasulat nang malinaw na ang batang ito ay sa iyo. Si Suching. Si Suching ang nagbigay sa kanya ng pera para siraan ako. Kayo, nagsabuatan kayo para apihin ang isang bagong panganak na ina. Hindi ba kayo nasasaktan ng konsensya? Tumahimik ka. Hindi kita papayag na siraan ang tiyahin ko. Ang tiyahin ko ang tanging tao sa mundo na tunay na nagmamalasakit sa akin. Hindi niya ako lolokohin. Hindi naman siya ang iyong magulang. Bakit ganyan ka kakampi sa kanya? Ang tiyahin ko ay milyong beses na mas mabuti kaysa sa aking mga magulang. Ang tiyahin ko ay ang pinakamabait sa akin sa buong mundo. Ang aking mga magulang ay ayaw sa akin mula pa noong bata ako na may problema sa pag-iisip at iniwan ako. Ang tiyahin ko ang nagpalaki sa akin mag-isa. Pinag-aral ako. Tinuruan akong maging mabuting tao. Ang tiyahin ko ang pinakamalapit na tao sa akin sa mundong ito. Kung ganoon, kung sinabi ng tiyahin ko na may problema sa buwan ng pagbubuntis, ibig sabihin, Jiang Xiaofei, nagsisinungaling ka. Sabihin mo sa akin, kanino ba talaga ang batang ito? Mahal, makinig ka sa akin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, si tita ay matanda na. Ang kanyang pagsusuri, minsan, ay hindi maiiwasan ang pagkakamali. Ngunit ang ulat ng paternity test, lumabas na ang resulta. Ang agham ay hindi nagsisinungaling. Tita, ang ulat na ito, may posibilidad bang binago ito? Ang ulat na ito ay totoo. Hindi maaaring mangyari sa ospital ang pandaraya sa pagbabago ng resulta. Hindi ko rin hinuhusgahan ang issue ng dugo ng bata. Lamang, ang resulta ng pagsusuri sa labi ng bata ay ipinapaalam sa inyong lahat. Para kay Wenliang, huwag mapagkamalan ang mabuting tao. Saan ba talaga ang problema? Dahil hindi mababago ang ulat, ibig sabihin ang specimen na ipinadala ay totoo. Ngunit ang ipinadala ay tiyak na kasama ni Chen Yang. Baka, ang kalaguyo ni Jiang Xiaofei ay Chen Yang. Liam. O kaya, magbayad ka muna. Ako na ang magdadala ng sample para mas mabilis. Si. Baka ang kabit ni Jiang Xiaofei ay Chen Yang? Kaya pala, siya sa simula pa lang ay pabor kay Jiang Xiaofei. At saka, kanina pagkatapos kong sabihin ang tungkol kay Heiwa, binanggit ko rin siya na may lahing Aprikano.
Ang reaksyon niya ay sobrang laki. Baka ang batang iyon ay kay Jiang Xiaofei at Chen Yang? Tita, pakiusap sa susunod ay alamin mo nang maayos. Ngayon, kapag nagsasalita, kailangan ay may basehang siyentipiko at ebidensya. Ang iyong mga walang basehang hula ay madaling magdulot ng alitan sa pamilya, maaaring ikamatay ng tao. Pakiusap, sa susunod bago ka magsalita, alamin mo muna ang sitwasyon. Pwede ba? Mahal? Jiang Xiaofei, anuman ang maling ginawa ng tita ko, ay hindi mo dapat pagsabihan. Siya ang nakatatanda mo. Liu Wenliang, kakapanganak ko lang. Hindi ka ba naaawa sa sakit ko? Mahal? Xiao, okay ka lang? Chen Yang. Bakit mas inaalala mo pa ang asawa niya kaysa kay Liu Wenliang na asawa? Mas inaalala mo pa siya? Naaalala ko, ikaw at si Xiaofei. Hindi mahigit 3 beses nagkita, di ba? Ang pangalang Xiao Xiao, hindi alam ni Liu Wenliang. Paano mo nalaman? Chen Yang, paano hindi ko alam na may palayaw ang asawa ko? Paano mo nalaman? Hindi sinasadyang narinig ko si Suching na tumatawag sa kanya minsan niya tinawag. Magaling ang memorya ko kaya nasabi ko agad. Hindi si Suching ano ang ibig mong sabihin. Inaalala ko para sa iyo ang kalagayan ng kaibigan mo. Kakapanganak pa lang ay bumaba na siya. Hindi ba sinasadya mong magdulot ng hindi pagkakaunawaan? Tama, Suching. Tumigil ka sa panlilin lang sa iba. Sabi mo nagloloko ako. Sabi mo naman hindi kay Wenliang ang bata? Sinabi na ni tita na totoo ang resulta ng DNA test. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Sa ginawa mo? Humingi ng tawad? Paano mo gusto akong humingi ng tawad sa iyo? Hal, si Suching ay mali akong inakusahan at sinira ang relasyon nating dalawa. Sobrang naging unfair sa akin. Gusto ko lang ngayon na siya ay lumuhod at yumuko at humingi ng tawad. Hindi naman sobra yon, di ba? Suching, bilang respeto sa tita ko, yung issue tungkol sa bata, hindi ko muna sisiyasatin. Pero, yung ebidensya na siniraan mo ang asawa ko, nandito pa rin. Sobrang dinaya mo siya, sobrang kawawa siya. Lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad sa kanya. Paano kung hindi? Yung kamay ng bata walang kinalaman sa akin. Bakit mo sasabihing hindi mo nasisiyasatin? At saka yung pagtataksil ni Jiang Xiaofei, baka hindi naman pagsisinungaling. Ang tigas ng ulo mo. Talagang siniraan mo si Xiaofei. Siya ay mabait at mahinghin. Ayaw na lang makipag-away sa'yo. Ngayon, kailangan mo lang yumuko at humingi ng tawad. Hindi naman mawawala ang braso mo o binti ayaw mo pa. Huwag kang magmalaki. Suking, nandito ang ebidensya, matigas pa rin ang ulo mo. Parang ayaw mo sa mabuting usapan. Gusto mo sa pilitan. Tawagin ang bata. Sandali, maaari kong ipakita ang ebidensya ng pagtataksil ni Jiang Xiaofei. Ang ebidensya ng pagtataksil at saka ni Jiang Xiaofei. Mahuhuli natin ang kanyang kabit kung sino. Suching, ikaw naman. Ano ba yung pinagsasabi mo? Liu Wenliang. Nakita ko si Jiang Xiaofei kanina sa tren na parang may tinatago para tumawag. Mahal, ano ginagawa mo? Mahal, miss na miss kita. Miss mo ba ako? Kaya, may natanggap ka bang tawag mula sa kanya? Wala naman. Hindi ba tayo sa iisang tren? Bakit siya tatawag sa akin? Pero narinig ko talaga sumisigaw siya ng mahal sa loob. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng tingnan ang talaan ng tawag sa kanyang cellphone. Naniniwala ako ngayon, hindi pa niya na-delete. Mahal, wala ako, wala. Bakit ka kinakabahan? Titingin lang naman. Mahal? Mahal, ikaw yan. Nakalimutan mo na ba? Kanina sa waiting area, hindi kita mahanap, tapos tinawagan kita. Tapos kakadial ko pa lang. Tinawag mo na ako. After ng tawag.
Pinakuha kita ng maleta ko. Wala ka bang naaalala? Oo nga, naalala ko na. Tama rin. Sa phone mo, yung nakalabel na asawa. Sino pa ba kung hindi ako? Suking, nanggugulo ka na naman, di ba? Liu Wenliang, mag-isip ka naman ng maayos. Yung label sa phone, pwedeng baguhin, anytime. At saka, sino ba ang nakakaalam kung sino ang mahal na yan? Sa likod, sino ba talaga ang nakatago? Kung talagang ayaw mong maniwala, buksan mo ang call history niya. Tingnan mo, yung numero sa phone na ito, sa'yo ba talaga? Hindi ka pa ba sumusuko? Sige. Anong ginagawa mo? 187. 187. Ang numerong ito ay 187. Hindi ito ang numero ko. Ang numero ko ay 138. Xiaofei. Sabihin mo, kanino ang numerong ito? Anong relasyon mo sa kanya? Chen Yang. Naalala ko ang numero ng cellphone mo. Nagsisimula sa 187. Sa iyo ang teleponong ito. Anong sinasabi mo? Ang mga numerong nagsisimula sa 187. Marami. Ang sarili mong numero, nagsisimula rin sa 187. Sige, kung ganoon, kung hindi natin alam kung kanino, tawagan natin itong numero. Tawagan natin para malaman kung kanino talaga ito. Tumunog ang telepono. Di ba malalaman natin kung kanino? Mahal, huwag mong paniwalaan ang babaeng sumira sa anak natin. Sa bibig niya walang kahit isang totoong salita. Itong numero ay yung ginamit ko sa kaibigan noong nagbibiro kami na random lang na nilagay. Huwag mong tawagan at baka matakot. Kung kaibigan mo lang naman, bakit ka natatakot? Tatawag lang tayo para magtanong. Wala namang sasabihin. At saka, anong klaseng matalik na kaibigan? Ang nilagyan ng mahal na asawa na tawag? Tayo sa loob ng maraming taong pagkakaibigan. Hindi mo man lang ako ginalingan. Tatawag lang ako, bakit ka kabado? Siguro. May tinatago ka nga. Ako, gusto ko lang na hindi magtagumpay ang plano ni Suching. Itong tawag kapag ginawa mo, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa akin? Eh, yung plano niya, di ba't matutuloy? Tama. Suking, hanggang ngayon ayoko na talaga itago pa para sa'yo. Kuya Liang, araw-araw sa bahay nagrereklamo na si Xiaofei ay nagyayabang ng pagmamahalan. Kaya siya naiinggit at naiinis. At sinabi pa na dapat bigyan ng leksyon si Xiaofei. Hindi ko talaga inakala na kaya niyang gawin ito. Shen Yang, ano ba yung sinasabi mo? Kailan ko sinabi yan? At saka ikaw ang nobyo ko. Nangaliwa ka ba o ano? Kailangan ko pang mainggit sa kanilang dalawa. Mahal, si Suking nagseselos lang siya dahil nauna akong nag-asawa sa kanya. Masaya ang aking kasal. At buntis pa ako. Lahat ng bagay, nauuna ako sa kanya. Siguradong masama ang loob niya. Mahal, ang pagsasama natin ay talagang masaya. Mahal na mahal mo ako. At napakabuti mo sa akin. Madalas ko lang na ipagmalaki ka sa harap niya, kaya nagseselos siya ng sobra. Mahal, pasensya na. Kasalanan ko. Muntik na akong maniwala sa kanya. Pasensya na, mahal. Tita, bakit mo ako sinaktan? Ikaw tong cute, umiiyak lang siya ng ilang patak. At nag-short circuit ang utak mo. Kahit ako isang tagalabas, naririnig ko, itong si Jiang Xiaofei ay palagi kang niloloko. Gusto niya sa lahat ng paraan, napigilan kang tumawag. Ang tanga mo naman. Mahal, wala akong... Wala. Kung wala nga, sige, ikaw mismo ang tumawag para makita naming lahat kung sa kabilang linya ay talaga bang kaibigan mo? Tama. Tulad ng sinabi ng babaeng ito, kung wala kang pinagkanulo ang aming Wenliang, tawagan mo ngayon ang numerong ito para patunayan mong malinis ka. Mahal, dahil sinabi na ni Tia, na tawagan mo na. Naniniwala ako sa'yo. Jiang Xiaofei, bakit ang kaba ng kamay mo? Parang nagmamadali ka. Baka naman takot kang tumawag? Baka gusto mong sirain ang phone? Hindi. Si, okay lang. Kung takot ka talagang tumawag, hayaan mo akong, ang matalik mong kaibigan, na gawin ito para sa'yo, tumawag para sa'yo. Okay lang? Tama nga ang hinala ko. Si Chen Yang ay ang kalaguyo ni Jiang Xiaofei.
Chen Yang, hindi ba ikaw ang nobyo ko? Bakit sa phone ng matalik kong kaibigan ay nakasave ka bilang mahal na asawa? Wenliang, tingnan mo ang napangasawa mong magaling. Sabi nga, mag-ingat sa apoy, sa magnanakaw, at sa matalik na kaibigan. Nangaliwa na ang asawa mo at wala kang alam. Jiang Xiaofei, ano ba ito? Naglakas loob kang magtaksil sa akin? Chen Yang, ayaw mo nang mabuhay, Sinta. Ginagawa mo akong taksil? Tanginan mo. Ayos ka lang? Oh, yan. Naglakas loob kayo sa harap ko. Maglambingan pa kayo. Hindi, asawa ko. Natatakot ako na masyado kang nagagalit. Kapag nasaktan mo ang tao, magkakaroon ng problema. Tangina mo. Ngayon, sasaktan ko kayo. Kayong dalawang taksil. Sa tingin ko, pagkatapos nito, magtataksil pa ba kayo? Naku? Liang, tingnan mo. Tawag ito ni Xiaofei, di ba? Magandang araw po, Mr. Chen. Ako si Xiao Wang. Kumusta po sa inyo? Kamakailan? May pangangailangan ba kayo sa pondo? Kumusta, Suching? Sinabi mo pa na sa phone ni Xiaofei. Ako iyon. Walang sumagot. Naiintindihan ko. Tiyak na, dahil kanina, noong tumatawag ako, yung numerong iyon ng telemarketer ay busy, kaya nauna mong sinagot ang tawag niya. Dahil hindi natuloy ang tawag, tumawag ka ulit. Sige, tatawag na lang ako ulit. Tingnan natin kung sino ang may-ari ng numerong ito. Sino ba talaga? Chen Yang, anong ginagawa mo? Bakit mo itinapon ang phone? May konsensya ka? Sasabihin ko na ang totoo. Ang dahilan kung bakit si Suching ay laging sinisiraan si Xiaofei ay dahil natatakot siyang malaman na ang anak ni Xiaofei ay sadyang pinahamak niya. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ninyo naisip? Bakit ang due date ni Xiaofei ay dapat sa susunod na linggo? Ngayon bigla siyang sa tren, nauna ang panganganak? Kapag full term ang bata, 1 linggo bago ang due date ay posible. Hindi. Si Xiaofei ay talagang hindi natural ang panganganak. Ano? Ibig mong sabihin? Oo, Kuya Liang. Ngayon hindi ko na talaga kayang protektahan ang masamang babaeng ito. May ebidensya ako na mapapatunayan, siya ang sadyang nagbigay ng pampalaglag kay Xiaofei para saktan ang 3 ninyong anak. Chen Yang, ano na namang kalokohan ang sinasabi mo? Paano ko naman mabibigyan ng pampalaglag si Xiaofei? Hindi ko talaga alam kung ilang buwan na siyang buntis. At saka, noong nasa tren, hinihingi ko sa inyo ang report ng pagbubuntis. Totoo. Noong pinaanak ko siya sa asawa ko, hindi niya alam kung ilang buwan buntis ang asawa ko. Sa sinabi mo, naalala ko? Dati ako sa telepono? Maraming beses ko nang sinabi kay Suching. Oh, Kuya Liang, huwag kang magpapaniwala kay Suching. Isipin mo, bago ito, gaano sila kagaling na magkaibigan. Paano niya hindi malalaman? Ang pagbubuntis ni Xiaofei? Siya ang sadyang nagbigay ng pampalaglag kay Xiaofei. Kaya si Xiaofei nanganak sa tren. Su King, ang sama ng puso mo. Akala ko lang dati na sadyang ayaw mo tulungan ang asawa ko sa panganganak. Hindi ko inakalang sadyang gusto mong saktan ang anak niya. Naghahanap ka ng kabit? Wenliang, kumalma ka. Sa tingin ko, itong babae ay makatuwiran. Huwag kang maniwala sa isang panig na kwento. Tita, ikaw, lantaran at palihim pinagtatanggol itong si Suching. Ako ang tunay mong manugang na pamangkin. Sobrang paborito mo siya. Hindi mo ba ako gusto? Sadyang inaapi mo ako. Jiang Xiaofei, Chen Yang, kayo dalawa, nagkakasundo kayo sa pagsasalita. Sabihin ninyo na binigyan ko kayo ng gamot para sa panganganak. Nasaan ang ebidensya? Ilabas ang ebidensya. Ang tigas pa rin ng bibig mo. Ipakita natin sa lahat. Ang resibo ng pagbili ng gamot na ito para sa panganganak. Natagpuan ko ito sa nightstand ni Suching, hindi sinasadya. Nakasulat ng malinaw dito ang oras at lugar ng pagbili. Suking, hindi ka naman buntis. Bakit ka bumili ng pampapanganak? Imposible. Hindi ko nakita itong resibo ng pagbili.
Hindi talaga ako bumili ng anumang gamot para sa panganganak. Suking, ang nobyo mo lumabas para tumestigo laban sa iyo. Nasa harap mo ang ebidensya. Gusto mo pa bang magkaila? Kaya pala noong nasa tren ako bigla akong nanganak. Ikaw pala ang lihim na naglagay ng gamot sa akin. At sinamantala mo na nasa tren walang medical na kagamitan. At nagdahilan ka para hindi ako tulungan manganak. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Oh, kung ganon, nagkakatugma na ang lahat. Suking, hindi ko inakala na ang lahat ng ito ay ginawa ng munting sinta mo. Sandali. Hindi ba sinabi na ang resibong ito ay natagpuan sa aking nightstand, di ba? Mabuti, tingnan natin ang CCTV para kumpirmahin. Ano? Yung camera na nilagay mo sa kwarto ko, kailan mo ginawa? Bakit? Sa sarili kong kwarto maglalagay ng camera? Kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Dahil sinabi mo, ang receipt na ito ay natagpuan sa bedside table ko. Dapat ay may video ng paglalagay ko ng camera sa bedside table. Sakto, tingnan nating lahat. Para malaman naming tatlo. Dahil sinabi mong hindi ikaw ang gumawa. Baka nag-isip lang ako ng sobra. Pero hindi mo rin pwedeng isisi sa akin. Palagi mo akong kinukwento tungkol kay Xiaofei ng masama. Xiaofei. Dahil misunderstanding lang naman. B, sa tingin ko, kalimutan na lang natin ito. Chen Yang, kanina, buong kumpiyansa ka may ebidensya kang pinapakita para akusahan ako. Ngayon, isang simpleng misunderstanding lang gusto mo nang kalimutan? Ang receipt na ito ay natagpuan sa bedside table ko. Sino nga bang naglagay sa bedside table ko? Kaya mas kailangan nating tingnan ang CCTV para malaman kung sino ang gustong mag-frame sa akin, kung sino ang gustong manloko sa akin. Ching-ching! Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip ito. Naniniwala ako, hindi mo dapat gawin ito. Kung hindi, mas mabuti pang wag na lang panoorin ang CCTV. Hindi na kita hahabulin. Bakit? Sabi ko panoorin natin ang CCTV. Kayo, isa-isa nagbago ang ugali. Ano meron sa CCTV na ito? Isang bagay na nakakahiya. Paano naman? Dahil iyon ay dahil sa kwarto mo. Madalas din akong pumasok doon. Paano? Kung makunan, kung ano ang ginagawa nating dalawa. Gaano kasama? Ika-4 ng Disyembre. Ang report na ito ng pagkuha ng gamot. Ang petsa sa loob ay ika-4 ng Disyembre. Noong araw na iyon, nagkataon na nasa biyaheng negosyo sa labas. Kung may tao sa bahay, ikaw lang ang nasa bahay. Chen Yang, hindi mo ako pinapanood ng CCTV. Ang bagay na ito ay hindi kaya ikaw ang naglagay, di ba? Kalokohan. Paano ko gagawin ang ganoong bagay? Sige, tumigil ka na sa pag-aaway. Hayaan si Kuya Liang sa ospital, samahan ng mabuti si Xiaofei. Umuwi muna tayo. Huwag madali. Panoorin muna natin ang CCTV bago mag-usap. Hindi mo pwedeng panoorin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Suching, ibigay mo ang cellphone. Dahan-dahan lang. Buntis pa siya. Dahan-dahan lang. Buntis ako. Anong kinakatakot mo? Sabi ng doktor, 5 buwan ka ng buntis. Pwedeng magsaya na tayo. Isipin muna natin kung ano ang susunod na gagawin. Si Liu Wenliang, akala niya, sa 2 buwan, magsisilang na ako. Kapag dumating ang oras, ang tiyan ko, walang pagbabagong mangyayari. Tiyak na maghihinala siya sa ating dalawa. May naisip na akong paraan. Pero, kailangan nating ilagay sa alanganin ang ating sanggol. Sabihin mo na. Malapit na ang Spring Festival Travel Rush. Sa oras na iyon, sasama ka kay Suching. Sasakay kayo ng tren pa uwi. Gamit ng induction medicine ng mas maaga. Sa loob ng tren, hayaan si Suching na magsilang sa iyo. Kung ang batang ito, maagang maisilang at mawala, isisisi mo sa kanya. Sa ganitong paraan, si Liu Wenliang ay walang problemang matutuklasan. Mahal, napakatalino mo talaga. Sa oras na iyon, sa harap ni Liu Wenliang, gagawa ako ng gulo. Kapag sumabog ang galit niya, tiyak na mamamatay si Suching. Tapos tatawag ako ng pulis para makulong si Liu Wenliang. Saktong tama, 2 ang tinamaan.
Hindi ko inaasahan na si Wenliang ay nagpakasal sa isang babaeng tulad mo. Sinubukan mo pa kasama ang iyong lover saktan siya. Mahal, pasensya na. Mahal, pasensya na. Jiang Xiaofei. Hindi ko alam na matagal mo nakilala si Chen Yang. Buntis ka sa kanya at ginawa mo akong tanga. Mahal, pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko nagkamali ako. Suching, ikaw ang matalik kong kaibigan. Tulungan mo ako? Papayag ka ba na bugbugin ako hanggang mamatay? Jiang Xiaofei, dati akong naniniwala na ikaw ang matalik kong kaibigan. Pero pinlano mo akong lokohin. Para ipapatay ako ni Liu Wenliang. Bakit kita dapat iligtas? Dahil ginawa ninyo ito. Dapat alam ninyo ang mangyayari kapag galit ako. Sige. Ikaw muna ang tatapusin ko. Sandali lang. Ano? Gusto mo pa siyang ipagtanggol? Jiang Xiaofei, gusto lang kitang tanungin ng ilang bagay. Mahigit 10 taon tayong magkaibigan. Inagaw mo ang nobyo ko, okay lang. Bakit gusto mo pa akong patayin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Dahil naiinggit ako sa'yo. Kahit na sinasabi ko sa bibig na nauuna ako sa lahat. Pero sa totoo lang, ikaw ay mas maganda ang buhay kaysa sa akin. Mula bata, mas magaling ka sa pag-aaral. Mas malaki pa ang kinikita mo. Pati ang nobyo mo. Bakit? Bakit ako'y nakakuha ng isang taong may problema sa pag-iisip, samantalang ang nobyo mo ay magaling at gwapo? Hindi ako pumapayag. Chen Yang. Mahal niya ako ngayon. Nanalo ako. Sa wakas, nanalo ako sa'yo isang beses. Kalokohan. Hindi kita mahal. Ikaw ang nanligaw sa akin. Buwisit kang tao ka. Ginawa mo, pero hindi mo kayang panagutin. Ito ang taong gusto mo. Itong buwisit na tao. Anong meron siya para ikumpara sa akin? Jiang Xiaofei, kahit may sakit ako, hindi ako baliw. Hindi ba sapat ang ginawa ko para sa iyo? Mahal na mahal kita. Sobrang nagmamalasakit ako sa iyo. Para sa iyo, binago ko ang ugali ko ng husto. Hindi ka pa rin kontento. Kumakabit ka sa buwisit na ito. Pinagpalit mo ako, okay lang. At kasama mo siyang nagbalak na saktan ako. Siya. Ngayon, tingnan natin. Kung ako ba ang mawawala? O kayo ang mawawala? Liu Wenliang, kumalma ka. Bitawan mo ako. Tita, pakiusapan mo si Liu Wenliang. Huwag mong hayaan siyang gumawa ng mga bagay na hindi na mababawi. Wenliang? 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 Tigil mo iyan. Tita, bitawan mo ako. Kung ngayong araw hindi ko sila pagbabayarin, hindi ako mapakali. Tita, alam kong nasasaktan ka, pero kung sasaktan mo sila, masisira ang buhay mo. Sabihin mo, ako ang iyong tita, pinakamamahal mong kamag-anak. Ako rin ang itinuturing kang sariling anak, ganun din. Paano ko matitiis ang aking anak? Dahil sa dalawang iyan mapabilanggo ang sarili. Liu Wenliang. Tingnan mo ang itsura nila ngayon. Karapat-dapat ba siraan ang kinabukasan mo? Kahit may mental illness ka, pero lagi kang nagsusumikap mabuhay, nagsusumikap magbago. Huwag dahil sa pagkakamali nila, sayangin ang iyong pangmatagalang pagsisikap. Mahal, mali ako. Talagang mali ako. Tama sina Tita at Su Qing. Para sa inyong dalawa, hindi ito worth it, Jiang Xiaofei. Nangaliwa ka habang kasal. Bukas maghihiwalay na tayo. Ang perang ito, wala kang makukuha kahit piso. At ikaw, Chen Yang, hindi man kita magagawa ng ano. Pero ang iskandalo mo kasama ang bebe na yan. Kung kumalat, sa tingin ko ang trabaho mo. At sa industriyang ito, hindi ka na makakapagtrabaho.
Hindi, huwag, Liang. Nakikiusap ako sa'yo. Mali ako. Huwag mong sabihin, kahit kanino. May pamilya akong aalagaan. Kung mawalan ako ng trabaho, hindi ba ito parang pinipilit akong mamatay? Chen Yang. Jiang Xiaofei. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Lahat ng ito ngayon ay sa inyo mismo. Kasalanan ninyo. Anak, tapos na lahat. Uuwi na tayo. Siya? Ang cute mo. Pinilit mo akong madamay. Sinaktan mo ako? Nag-install si Suching ng camera sa kwarto. At hindi mo alam? Ikaw ang cute! Tapos na ang lahat. Sa wakas, nagbago ako. At ang kapalaran namin ni Liu Wenliang sa nakaraang buhay. Makuha ninyo ang nararapat. Masasamang tao.